Storytime with Real Talk. Marami sa mga kakilala ko ang nagtatanong sa akin, paano ba maging VA? Actually talaga mga hindi madaling pumasok sa pagiging virtual assistant or sa VA world. Kung napanood niyo yung isang video ko na in-upload dito sa TikTok, nabanggit ko doon na hindi ko talaga sinasadyang maging virtual assistant. Hindi ako nag-apply. Though, ginusto ko na mag-work from home. So, fast forward, ayun na nga, may isang company from Germany ang nag-reach out sa akin. And, yun, nag-seek ng help ko for their business. So, I work for them as a recruitment consultant. And from there, dun ko natutunan, nag-self-learn ako ng mga CRM, lahat ng mga bagay na dapat matutunan ng isang virtual assistant. And by that time kasi, that was 2019, hindi ganun kakomplikado talaga yung mga roles na pinopost noon or hinahanap ng mga clients, unlike today. What I meant is, yung mga roles na pinopost before, for example, specifically with admin assistant, kapag nag-post sila or naghanap sila ng isang admin assistant, talagang admin tasks lang yung gagawin mo. Walang ibang tasks like SEO or graphic designing or whatsoever ang gagawin mo. Ngayon kasi, mostly sa mga clients na napapansin ko, hanap nila is admin assistant pero kailangan magaling ka sa pag-edit, magaling ka sa SEO, magaling ka sa social media, magaling ka sa kahit ano. Gusto nila, ang trabaho ng 5 tao, nasa 1 tao na. Kaya sa bawat kakilala ko na magtatanong sa akin, paano nga ba maging VA? Ang tanging sagot ko is, mag-aral ng mga skills. Kasi hindi madali pumasok sa virtual assistant world. Hindi talaga. Hanapin mo yung niche mo. Kung saan ka magaling, kung saan mo kaya magtuon ng pansin, yun yung path or yun yung mga courses na dapat inaaral mo. Kasi yung mga virtual assistants na ina-admire nyo ngayon, hindi din naging madali yung pag-uumpisa nila, I swear. And sana naman seryosohin nyo yung mga advices na nakukuha niya sa mga virtual assistant na kagaya ko when it comes sa pagsisimula sa virtual assistant. Kasi hindi naman pagdadamot ng knowledge and experience yung ginagawa namin. Hindi naman din namin kayo pwede ma-refer lang ng basta-basta na wala kayong experience sa ganito and kailangan niyo pang matuto. Kasi, mga hindi lahat ng client nag-a-accept ng ganun. So, para maging virtual assistant ka, o kayo, kailangan nyo ng sipag at tiyaga. Kailangan nyo ng lakas ng loob and consistency.